Sabi limo pa ka. Awan kita kita ro. Bali sa mga para buong sana ngayon. Kabro dito, ha? Otaw! Nagsisigaw na ng sir, reinforcement sir. Wala ba tayong kastibak sir? Saan na yung mga reinforcement natin sir? Yung mga sigaw ng mga wounded na kasama ko. Ako rin, sumisigaw din ako ng bakit ang tagal din ng reinforcement? Bakit walang tutulong sa atin? When I made remarks regarding what was it been taken by Police Director Napeñas, it was mere an advice. When I delegated the responsibility, I did not delegate the accountability. When the delegation of authority, Your Honor, was given, it was already the call of the SAF commander. Kung alam ko na ganito ang gagawin niya from the start, hindi ako itong mission na to. Parang yung pwedeng maging successful na mission sa ginawa niyang plano, parang naging mission impossible. Promise you, this time, my men will get Usman and Marwan. The mission was always to get Marwan dead or alive. Bulabog na natin ang buong mamasapan, no? May mga hostile sa inyo! Unfortunately, paglabas ng mga bata natin dun sa Lunganya, dun na nagkaletsi-letsi ang lahat. Ang gusto namin malaman sa'yo. Wala magliligtas sa atin! Wala direct na reinforcements! The tragic event of January 25, 2015 cannot and will never be forgotten by the Filipino people. During that day, families lost a father, a brother, a son, and a hero. This question and outrage remain. Who was at fault? Who is to be blamed? And has justice already been given? But one thing is certain and will surely be remembered: the bravery and sacrifice of the fallen 44. Assalamualaikum. Magandang araw sa inyong lahat. I am Norhamin K. Palsana together with my partner, Mr. Haris Hasim. So, we are going to interview our witness or eyewitness sa nangyaring Mama Sapano incident na ikinasawi ng SAP 44. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Haris Hasim. Kasama ko ang aking kagrupo na si Norhamin Palsana. So, nandito yung ating eyewitness sa nangyaring bakbakan sa Mama Sapano. So, ang aking tanong ay, bago ba mangyari ang barilan o bakbakan na iyon, ano ang antas ng inyong pamumuhay? Bago kanudapan makadimba ka, nangini antas sa uyag-uyago, ngini kabaguyago sa kabaguyago sa Mama Sapano? Alhamdulillah mencara mapia i kabaguya kami sa dapan maada ni tina dimbaka sa Mama Sapano. Ka mapeka ba mantiali namin. Indo di nga ngagikan mga tao. Da kami mamakambakuit sa mga taga-prana niya mga sibilyan na dama makambakuit. Ikadua isa ko na bago mangyari ang barilan na iyon, wala ba kayong mga natatanggap na balita o nararamdaman na kakaiba sa inyong lugar? Wala po sir, kasi kung mayroon kami man
naririnig na mga balita tungkol sa may magpupunta ng mga pulis dito na siyempre bakwit kami kay matatakot kami. Pero hindi namin na alam na mayroon palang mangyari na bakbakan pala dito. Maaari mo ba na maikwento sa amin ang iyong karanasan sa nangyaring barilan o bakbakan sa inyong lugar? Oo, sir. Ganito po ang nangyari siya dyan. Siyempre, hindi namin alam na ganito ang mangyari. Kaya siyempre, gabi, lahat ng mga tao natutulog. Pero yung oras na yun, siguro mga alas 4 siguro, madaling gabi. O siguro mga alas 3. Tapos may nakita kami na mga sasakyan na marami. Pero hindi namin akalain na barilan pala ang mangyari. Tapos yung mga tao, nakarinig sila ng putok. Siyempre natatakot sila kay maraming putok. Tapos yung mga tao biglang nakatago kay sabi nila barilan pala. Siyempre nakatulog na ako na siyempre bigla rin ako na tatakot kay sabi ko barilan pala ito kay maraming baril ang pumuputok. Bigla akong nakatakbo dun sa baba kay siyempre natakot tayo. Yun lang, sir. Ang inyong karanasan. Oo, sir. Bali, ang susunod namin na tanong ay ano ang naging epekto ng bakbakan na iyon sa inyong lugar? Marami po ang nampiktuan siya dito sa lugar namin. Yung pamumuhay namin. Kaya hindi na kami makahanap buhay ng maganda. Kaya yung mga sibilyan natatakot na baka mayroon pang sunod na magputok. Kaya yung mga tao dito nag-aalisan na sila kay nagpakwit sila kay matakot man. So ang susunod na tanong namin ay ano ang epekto nito sa inyong kabuhayan at trabaho? Malaki ang epekto, sir, kay yun hindi kami makapumuhay ng mapayapa, maganda kay ang yung mga tao na tatakot. Yung mga tao hindi makapaghanap buhay dahil natatakot sila. So, ang huling tanong namin, sir, sa panahon ngayon ay wala na ba kayong naririnig o mga nakakalap na balita na may susunod pa na mangyayari doon? Alhamdulillah, sir. Sa ngayon wala rin na kaming natatanggap na balita na may sunod pa na paputok dito. Kaya yung mga sibilyan pero nag-iingat din sila. Sir, niya so maganggi namin sa lugar. Nasukran. Sukra mo sa pa-interview ka sa nangguan to. Okay, sir. Apo niya. Gangin. Ayon kay Sir Nasir, nagsimula ang putukan alas 4 ng madaling araw noong January 25, 2015 na nagtagal daw ng kalahating araw. So ayon pa kay Sir Nasir, noong hindi pa nangyari yung bakbakan na iyon ay tahimik doon sa kanilang lugar, walang gulo at mapayapa silang namumuhay kasama ang kanilang pamilya. Subalit nung nangyari yung putukan na iyon, nawala yung saya doon sa kanilang lugar dahil napalitan ng takot sa nangyaring bakbakan o putukan na yon na nagresulta sa ikinasawi ng 44 na grupo ng SAP Commando. SAP 44 valiantly fought until the last breath, displaying the true essence of heroism. Their sacrifice shocked nation, leaving an indelible mark. The SAF become a symbol of courage and sacrifice, inspiring future generation
to protect and serve with unwavering dedication. They remind us that the freedom comes at a price, and their unwavering valor will forever inspire the Filipino people. Ipinapaabot ko ang aking taus-pusong pakikiramay at pagpaparangal sa mga buhay na nasawi, naway mahanap ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay ang kapayapaan at kapanatagan. And to our eyewitness, maraming salamat sa inyong naging kooperasyon sa aming ng aking kasama na paunlakan kami na mapanayam at mahingi ang iyong karanasan sa nangyaring insidente sa inyo. Lubos kami nagpapasalamat dahil kung hindi dahil sa kooperasyon mo ay hindi namin magagawa ang aming mga dapat na gawin. Ulit, maraming salamat po. Lubos na nagpapasalamat, Norhamin Palsana and Haris Hasim.